So ngayon ay first time experience ma-wreck yung aking sasakyan after na radio program sa Radio Veritas. So pupunta tayo sa Tumana para tubusin yung sasakyan. Yan talaga, illegal parking. Yan yung aking sasakyan. Yan. Naku, ingatan lang talaga. Yan. Sige sir, sa labas na lang po yung sasakyan nyo. Ito yung aking sasakyan. Yan, sana lang hindi nagasgasan. Ito po yung aking sasakyan. Kung talagang illegal, di babayad tayo. Ang illegal parking yung aking kaso. Bayad na lang tayo. Okay? Dito po tayo ngayon sa kanilang bayaran para maklaim ko na yung aking sasakyan. Sana lang ay hindi masyadong komplikado. So kung talaga pong illegal parking, pasensya na po. Okay, so gusto ko lang i-share at least para sa dagdag kaalaman po, no, kapag natuto o nai-impound yung sasakyan. Syempre depende sa kaso. Yung sa akin na illegal parking, so mula dun sa West Avenue, dadalhin yun dito sa Tumana, dito sa impounding location nila, no? Dito sa Marikina po yan. So from West Avenue to Marikina, and then syempre may pa-process ka at ang computation, no, mula sa West Avenue hanggang dito, dahil bawat kilometers ay meron pong bayad, no, at parang 200 per kilometer. So kung gaano kalayo, i-charge yun dahil gumamit sila ng truck na pinanghila dun sa sakyan. So babayaran mo pa yon kapag na-impound o na illegal park ka o wreck ka. So mga ganong process na gagawin. Siyempre pipila ka, yan. So bukod dun sa impounding payment, no, sa computation nila 5K po inabot, no, yung ganon, no. Iba pa yung babayaran mo sa ticket ng MMDA. So dalawa pala yon. So meron kang babayaran dito sa impounding, tapos may babayaran ka pa sa ticket sa MMDA. Ito ay 2,000 pesos. So pwede naman daw i-settle bago magparehistro. So hindi ko alam kung hanapin pa natin to, dahil ito ay sa Pasig daw babayaran to. So yun, so ganun po yung experience. So first time, so lagi naman tayong may natututunan sa ating experience. So well, hindi naman natin sinasabing hindi tayong kamali, no? So kung illegal parking talaga doon sa akin, so siyempre kailangan natin panagutan, and let's be responsible. Kaya siyempre kailangan natin mag-ingat din. Siyempre ginagawa lang din nila yung trabaho nila, yung mga nagtuto, mga nag-i-impound. Pero yun nga po, medyo yun yung magiging hassle na ipaprocess ninyo para makuha agad yung sasakyan. Then sabi nga, every day na mag-accumulate habang di mo nakukuha yung sasakyan, additional payment yon, parang bayad mo as storage fee, no, sa kanila. So kaya ganun. Okay, so yun po, sana hindi na maulit.